Magandang umaga po mga kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya. Isa namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ang ating pong talata ngayong umaga ay matatagpuan sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. At nais ko pong basahin sa inyo ang mga talatang ito. Sa verse 1 po sabi, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ngayon po umaga, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay o devotion ay larawan ng isang transformed life. Mga kapatid, ang isa pong transformed life ay characterized po ito ng maraming mga marka or maraming description. At isa po dito sa description ng isang transformed life ay yung pagiging suko sa Panginoon. Kumbaga sa English, surrendered life sa Panginoon. Dito po sa verse 1, gusto ko pong bigyan ng emphasis itong salitang living sacrifice. Sabi dito, that ye present your bodies a living sacrifice. Mga kapatid, ito pong pagiging pag-offer natin ng ating buhay bilang a living sacrifice, sometimes naging taken for granted. Living sacrifice means surrendering our life to the Lord. Ang problema po dito mga kapatid, taken for granted ito ng marami at pagdarating sa altar, kumbaga pinagwawalang bahala nila ito. Hindi gaanong nabibigyan ng importansya. Ang gusto ng Panginoon, pag tayo ay nagsusurrender sa Kanya, ay hindi tayo kumbaga kasundo sa hindi tayo gagawa ng something na parang magbabargain sa Panginoon. Matuto tayong surrender sa Panginoon kaysa makipag-bargain sa Panginoon. Kasi ang ibang mga pananaw, sasabihin nila, Lord, maglilingkod ako sa inyo, pero Lord, wag mo akong kakalimutan. Para bagang may kapalit. Kaya ka naglilingkod sa Panginoon dahil umaasa ka ng kapalit. Mga kapatid, ang isa pong sukong buhay sa Panginoon, kailanman hindi umaasa ng kapalit, bagkus hinahayaan na ang kalooban ng Panginoon ang maghari sa kanyang buhay. At ang lesson po mga kapatid ng pagiging suko sa Panginoon, nagsisimula sa atin. Maging ikaw man ay lingkod ng Panginoon, or maging pastor ka, or even ibang role ng leadership, o isa kang committed na mananampalataya, ang ating buhay dapat po maging example ng living for God's agenda first. Kung sabihin, isasakripisyo talaga natin ang ating buhay para sa Panginoon. Pag hinayaan mo mga kapatid, ang iyong personal desire na humiwalay sa iyo, ihiwalay mo ang iyong personal desire, ay ang iyong pagsamba sa Panginoon, ang iyong kumbaga masasabi mo living sacrifice sa Panginoon, ay dito nagsisimula sa pamamagitan ng pag-surrender sa Panginoon. Now, isa po sa mga masasabi ko na paraan o picture na ang buhay mo ay suko sa Panginoon ay yung palagi kang mapanalanginin. Ibig sabihin, imbes na mag-iisip ka ng mga diskarte mo sa buhay, ay ipapanalangin mo sa Panginoon. Every minute of the day, every moment of your life, ay palaging isasangguni sa Panginoon. The lack of prayer sa isang buhay ng mananampalataya
is tantamount to not being surrendered sa Panginoon. Yung kumbaga dapat i-surrender natin sa Panginoon ang ating buhay. So yun po mga kapatid, ang gusto kong bigyan ng simple emphasis na pag sinabi mong ikaw ay transform na ang buhay mo para sa Panginoon, ibig sabihin meron kang buhay na suko sa Panginoon at hindi mo pinapangunahan ang Panginoon. At isang tanda dyan, na suko ang buhay mo, palagi kang mananalangin. Hindi mo sinasarili ang mga desisyon mo sa buhay, kundi palagi mo isinasangguni sa Panginoon. Marami pong salamat at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya na pinaunawa po sa amin Panginoon na kailangan namin magkaroon ng pagiging suko sa iyo Panginoon na ang aming buhay ay maging living sacrifice para sa iyo Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na sa simpleng pag-surrender ng aming buhay ay magawa namin ito na ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, even sa mga pagdedesisyon, Panginoon namin, nawa kayo po ang aming sangguni namin, Panginoon, palagi sa iyo. At huwag namin pangunahan kayo, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na palaging manalangin at sa lahat ng pagkakataon ng kanilang buhay. Ihingi ng gabay sa iyo at ang lahat ng mga sitwasyon nila sa buhay. Maraming salamat po. Lahat ng ito aking samadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat. Pagpalain nawa ang inyong araw at buong magdaraang isang linggo. God bless us all.